Thumbnail prompt, English. Create a cinematic ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story titled Babaeng OFW na minolestya ng amo, bumalik para maghiganti. Left 50% of the frame. Main character domestic helper sa Middle East. Facing camera. Intense expression fitting a revenge. Empowerment theme, e.g. fear, crying, rage. Optionally include one supporting character with distinct emotion. A G-shocked child, evil smirk, crying partner. Write 50% of the frame. Solid dark background. Temped G, black, charcoal, deep blue. As text panel. Overlay large, bold yellow story title. Babaeng OFW na minolestya ng amo. Bumalik para magiganti. Arranged in 3 to 5 lines, occupying full height for mobile readability. Lighting. Dramatic cinematic light. Soft shadows. Real fabric and skin textures. Natural hair details. Depth. Shallow, with blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text, full story. Style. Hyper-realistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Kapapers sa part 1 of the story, ako si Ana. 35 taong gulang, tubong Batangas, at isa akong ina ng 2 anak. Sa kagustuhang bigyan ng mas magandang buhay ang aking pamilya, nagdesisyon akong magtrabaho bilang domestic helper sa Middle East. Hindi madali ang desisyon. Iniwan ko ang aking mga anak na musmus pa, ang asawa kong may sakit, at ang tahanang kahit mahirap ay puno ng pagmamahalan. Ngunit sa tuwing maiisip ko ang pangarap na maiahon sila sa kahirapan, pinanghahawakan ko ang lakas ng loob na kailangang umalis. Unang araw ko sa bahay ng amo, sa palasyo na tila ginto sa labas, ngunit may malamig na kaluluwa sa loob. Si Madam, isang babaeng Arabyano, ang tila mabait na muka ng pamilya. Pero si Sir, ang kanyang asawang lalaki, ay may kakaibang tingin sa akin mula sa umpisa. Hindi ko iyon pinansin. Iniisip ko, baka ganito lang talaga sila. Malamig, tahimik, ngunit magalang. Subalit, unti-unti kong napagtanto na ang galang ay may kasamang baluktot na intensyon. Sa unang linggo, normal ang lahat. Trabaho sa umaga, linis ng bahay, luto ng pagkain, at bantay sa 2 bata. Pero sa bawat pagdaan ni Sir sa kusina, habang nagluluto ako, nararamdaman ko ang kanyang mga mata sa likod ko. Ang bawat hakbang niya ay parang may bigat. Isang bigat na nagdadala ng kaba. Ana, madalas niyang tawagin. Magaling ka magluto. Ngunit ang tono ng boses niya ay may bahid ng kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Dumating ang gabi na nagbago ng lahat. Habang nasa kwarto ako, nag-aayos ng mga damit, biglang bumukas ang pinto. Si Sir nakatayo, ang mga matay puno ng dilim, at ang ngiti ay hindi pangkaraniwan. Ana, may gusto akong ipagawa sa'yo. Anya. Ngunit ang kanyang boses ay tila nagpipigil ng tunay na intensyon. Ang mga hakbang niya papalapit sa akin ay nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nang abutin niya ang braso ko, nanigas ako sa takot. Sir, huwag po. Ang tanging nasabi ko habang pilit kong inilalayo ang sarili. Pero ang lakas niya, ang higpit ng kapit niya, ay hindi ko kayang labanan. Sa kwarto na iyon, sa gabing iyon, ang buhay ko ay nagbago. Ang dignidad ko ay ninakaw, ang tiwala ko sa sarili ay nawasak, ang pangarap kong bumangon para sa pamilya ko ay tila naglaho. Hindi ko makalimutan ang malamig niyang boses na nagsabing, "Walang makakaalam nito, Ana. Wala kang magagawa." Kinabukasan parang walang nangyari. Si Sir ay kumikilos na parang isang normal na amo, at si Madam ay walang kaalam-alam. Pero ako ang nagdadala ng bigat ng trahedya. Sa tuwing tatawagin ako ni Madam para maghain ng pagkain, ramdam ko ang mga mata ni Sir na sumusunod sa bawat galaw ko. Parang isang hayop na naghihintay ng tamang oras
para umatake muli. Hindi madali ang pag-alis. 1 taon akong nagtiis sa bahay na yon, sa takot, sa pang-aabuso, at sa kawalan ng magawa. Pero nang makauwi ako sa Pilipinas, hindi ko na kayang manahimik. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng hustisya, lahat ng iyon ay kasabay kong dinala. Hindi ko na kayang magpanggap na maayos ang buhay ko habang ang alaala ng ginawa ni Sir ay patuloy na sumasakal sa akin. Pero isang gabi, habang pinag-iisipan ko ang lahat, isang ideya ang pumasok sa akin. Bakit ako magpapatalo? Bakit ako mananatiling biktima? Kung mayroon mang taong may utang na hustisya sa akin, ako mismo ang kukuha nito. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Babalik ako sa Middle East, hindi bilang isang domestic helper, kundi bilang isang babae na hahanap ng hustisya. Sa isip ko, bumuo ako ng plano. Ang galit na nararamdaman ko ang magiging gasolina ng aking lakas. Hindi na ako si Ana na mahina, si Ana na tahimik. Ako na ngayon si Ana na handang lumaban para sa sarili, para sa dignidad, at para sa mga kababaihang inaabuso na walang boses. Ngunit sa pagbalik ko sa Middle East, hindi ko inaasahan ang isang mas malaking lihim na nakatago sa likod ng pamilya nila. Bahagi 2. Nang bumalik ako sa Pilipinas, matapos ang 3 taon na puro pighati at takot, akala ko tapos na ang bangungot. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang mga alaala, ang mga nakakasukang haplos, ang mabahong hininga ng demonyong amo kong si Khalid, at ang mga gabing walang tigil ang aking panalangin na sana'y magising akong malayo sa impyernong iyon. Pero hindi natapos sa pag-uwi ang laban. Ang natutunan ko sa mga taong iyon ay hindi sapat na makatakas lang. Kailangan kong bawiin ang dignidad, ang lakas, at ang hustisya na hinubad niya sa akin. Ngunit bago ang lahat, kailangan kong maghanda. Sa 3 taon na inilagi ko sa bahay ni Khalid, natutunan ko ang marami tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Alam kong may lihim siyang tinatago. Mga transaksyong ilegal na tinatago niya sa gobyernong pinagsisilbihan niya. Isang gabi, habang nasa ilalim siya ng impluensya ng alak, nasabi niyang, may mga dokumentong hindi dapat makita ng sinuman, lalo na ng mga awtoridad. Tinandaan ko ang sinabi niya, isang impormasyon na maaaring gamitin laban sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan ng pagpapagaling ng sarili sa Pilipinas, nagdesisyon akong bumalik sa Middle East. Oo, alam kong delikado ito. Pero sa bawat hakbang ko palayo sa bahay namin, iniisip ko ang mga babaeng tulad ko. Mga boses na hindi naririnig, mga sigaw na hindi pinapansin. Hindi ako babalik ng walang plano. Babangon ako, at ang pagbabangong ito ay hindi para lamang sa akin. Paglapag ko sa airport ng bansang iyon, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ang init ng hangin ay parang nagbabalik ng mga alaala. Ngunit pinilit kong pigilan ng takot. Hindi ako nagpunta roon para muling magmukmok. Nandito ako para tapusin ang sinimulan niya. Ang unang hakbang ko ay makahanap ng trabaho. Pero hindi bilang domestic helper. Gamit ang maliit na ipon na natira sa akin, nag-enroll ako sa isang crash course para maging assistant sa isang opisina. Sa kabutihang palad, nakahanap agad ako ng trabaho sa isang lokal na kumpanya. Dito nagsimula ang tunay kong paghahanda. Simula nang bumalik ako, sinimulan kong bantayan ang kilos ni Khalid. Hindi ko siya direktang nilapitan. Mahirap na. Pero sa tulong ng isang kaibigang Pilipina na nagtatrabaho malapit sa lugar niya, nalaman kong nandoon pa rin siya. Ang mas nakakagulat, tila wala siyang kagatol-gatol sa konsensya. Ang bahay na iyon, na minsang naging kulungan ko, ay nananatiling buo, malinis, at tahimik. Tila walang naganap na masama. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi magtatagal. Busabwa.
Isang gabi, nagpunta ako sa isang lokal na coffee shop. Hindi ko inaasahan ang magiging tagpo. Nakita ko si Khalid kasama ang dalawang banyagang lalaki. Sa unang tingin, para silang ordinaryong magkakaibigan na nag-uusap. Pero nang makita ko ang isang folder na inilapag niya sa mesa, agad na umikot ang utak ko. Bakit tila pamilyar ang folder na iyon? Naalala ko ang mga gabing sinasabi niya sa akin na may mga dokumentong hindi kailanman dapat makita ng iba. Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Habang abala sila sa pag-uusap, sinubukan kong lumapit nang hindi nila napapansin. Tumayo ako malapit sa isang pader, nagkunwaring abala sa cellphone habang tinatandaan ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila. Hindi ko naintindihan ng lahat dahil nasa Arabic ang usapan nila. Pero may ilang salitang pamilyar. Kontrata, shipment, at kumpanya. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at palihim na kinuhanan ng litrato ang folder. Hindi ko alam kung anong eksakto ang nilalaman nito, pero alam kong mahalaga ito. Pag-uwi ko sa apartment, binuksan ko ang litrato at sinubukang palakihin ang mga detalye. May nakita akong logo, ang logo ng isang kumpanya ng langis na konektado sa gobyerno. Bigla akong kinabahan. Kung tama ang hinala ko, may illegal na transaksyon si Khalid na may kinalaman sa kumpanyang iyon. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Alam kong delikado ang ginagawa ko, pero hindi ko kayang umatras. Hindi lang ito tungkol sa akin. Kung tama ang hinala ko, maaaring mas malaki pa ang kasalanan ni Khalid kaysa sa ginawa niya sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kung saan ko siya nakita. Sa kabutihang palad, naroon siyang muli. Pero sa pagkakataong ito, mag-isa siya. Sinundan ko siya nang hindi niya napapansin. Nakita kong pumasok siya sa isang gusaling tila opisina. Hinintay ko siyang lumabas. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas siya na may dalang itim na bag. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero tila mahalaga iyon sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinundan ko siya hanggang sa makapasok siya sa kanyang sasakyan. Sa isang iglap, nagdesisyon ako. Tinandaan ko ang plate number ng sasakyan niya at kinuha ang litrato. Kung may gagawin ako, kailangang may ebidensya ako. Sa puntong iyon, may naramdaman akong kakaiba. May anino sa gilid ng mata ko, tila may sumusunod din sa akin. Nang tumingin ako, wala akong nakita. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay hindi maitatanggi. Sa dulo ng gabing yon, habang iniisip ko ang susunod kong hakbang, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ko sa aking telepono. Wala itong pangalan, pero malinaw ang nakasulat. Alam namin kung sino ka. Mag-ingat ka. Nabitawan ko ang telepono sa takot. Sino ang nagpadala nito? At paano nila nalaman ang ginagawa ko? Napagtanto ko na hindi lamang si Khalid ang kalaban ko. Mas malaki ang problema kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sa halip na umatras, lalong nag-alab ang determinasyon ko. Hindi nila ako kayang patahimikin. Bukas, sisiguraduhin kong ang hakbang ko ay magiging mas maingat at mas mapanganib para sa kanila. Bahagi 3. Ang pagbabalik. Ang init ng araw ay tila umuusok sa aspalto ng kalsada habang mabigat ang hakbang ko papasok sa gusali. Wala akong balak tumigil. Wala akong balak magdalawang isip. Sa kabila ng kaba, ang galit na matagal kong kinimkim ay nagsisilbing gasolina sa bawat galaw ko. Sa wakas, narito na ako sa lugar na minsang naging kulungan ng aking dignidad. 2 taon ang lumipas mula nang tumakas ako sa bahay ng dati kong amo sa Riyadh. Ang mga halakhak nila, ang malamig na tingin, at ang maruruming kamay na walang habas na nang abuso sa akin ay pilit kong ibinaon sa limot. Pero kahit anong gawin ko, gabi-gabi pa rin akong binabangungot ng mga alaala.
Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na bumabaon sa aking puso. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa ang tumayo muli, pero ang isang bagay ay malinaw. Hindi ko hahayaang manatiling biktima. Nagpanggap akong ibang tao para makapasok sa kanilang bahay muli. Ginamit ko ang pekeng pangalan na binigay ng isang kaibigan sa akin, Yasmina. Hindi na ako ang si Lila, ang takot na Pilipinang OFW na umalis na luhaan. Ako na ngayon ang babae na handang ipaglaban ang sarili, ang dignidad, at ang hustisya. Nang buksan ng katulong ang pintuan, agad akong sinalubong ng kilabot. Nakikita ko ang pamilyar na mga pader, ang mga mamahaling muebles, at ang hagdan kung saan minsan akong itinulak ng amo kong si Khalid noong tinangka kong lumaban. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng mga alaala ng kahihiyan, ngunit pinilit kong itago ang panginginig ng aking katawan. Yasmina, come in. Bati ng asawa ni Khalid, si Laila. Malumanay ang tono niya, tulad nung una kaming nagkakilala. Pero alam ko na ang totoo. Ang ganda ng panlabas na anyo ng babaeng ito ay hindi kailanman sumalamin sa itim ng kanyang puso. Isa siya sa mga tumulong para patahimikin ako, para gawing normal ang pang-aabuso ng asawa niya. Ngumiti ako, isang ngiting pilit, ngunit sapat para mapaniwala sila. Nagsimula na akong magtrabaho bilang bagong katulong, at sa bawat oras na ginugol ko sa loob ng bahay, unti-unti kong sinimulan ang aking plano. Hindi na ako ang mahina. Hindi na ako ang tahimik. Nalaman kong si Khalid ay patuloy pa rin sa kanyang pang-aabuso. Hindi lang sa mga katulong, kundi pati na rin sa ibang kababaihan. Ang galit ko ay lalong nag-apoy. Hindi ko kayang hayaang mangyari sa iba ang nangyari sa akin. Hindi ito tungkol sa akin lang ngayon. Ito ay para sa lahat ng babaeng pinagsamantalahan. Para sa lahat ng biktima na hindi marinig. Isang gabi, habang nasa hapagkainan ang buong pamilya, naglakas loob akong magsimula ng hakbang. Nilagyan ko ng pampatulog ang inumin ni Khalid, sapat para hindi siya makabangon hanggang umaga. Nang tulog na ang lahat, pumasok ako sa kwarto niya. Ang dating takot na nararamdaman ko, tuwing nakikita ko siya, ay napalitan ng determinasyon. Sa harap ng kanyang nakahandusay na katawan, kinuha ko ang telepono niya. Alam kong maraming lihim ang nakatago sa device na yon. Mga larawan, mensahe, at video na magpapatunay sa kanyang mga kasalanan. Ngunit habang binubuksan ko ang telepono, may narinig akong mga yapak sa labas ng kwarto. Nagmadali akong isara ang telepono at itinago ito sa ilalim ng damit ko. Pagkabukas ng pintuan, bumungad sa akin si Laila. "Anong ginagawa mo rito, Yasmina?" Tanong niya. Ang mga mata niya ay nag-aalab ng hinala. Napatigil ako, ngunit hindi ko hinayaang mabasa niya ang takot sa mukha ko. Narinig kong parang nahihirapan huminga si Khalid. Tiningnan ko lang siya. Ngumiti ako. Pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko. Sinuklian niya ako ng matalim na tingin, ngunit tila naniwala siya sa paliwanag ko. "Umalis ka na rito. Hindi mo trabaho ang mag-alala sa kanya." Utos niya. Tumango ako at humakbang palabas ng kwarto. Habang papalayo, ramdam ko ang malamig na tingin ni Laila na nakapako sa likod ko. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, ginamit ko ang telepono ni Khalid para magpadala ng mga ebidensya sa isang lokal na reporter na tumutulong sa mga kaso ng pang-aabuso. Nagsimula na akong maghanda para sa susunod na hakbang, ngunit isang di inaasahang balita ang dumating. "Hindi ako makapaniwalang magagawa mo ito, Yasmina," sabi ni Laila habang hawak ang telepono ni Khalid. Napansin ko ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ang uri ng ngiti na mas nakakatakot kaysa sa galit. "Alam kong hindi ikaw ang tunay mong pangalan. Alam kong bumalik ka para maghiganti." Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok.
paano niya nalaman. Lumapit siya sa akin. Ang hakbang niya'y mabagal at punong-puno ng pananakot. Pero hindi mo alam ang lahat, hindi ba? Hindi mo alam kung sino talaga ang may kontrol dito. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang isa pang bagay. May mas malaking lihim sa bahay na ito at tila si Layla ang tunay na halimaw. Cliffhanger. Sino ang mas masahol? Si Khalid o si Layla? Hindi ko maipaliwanag ang kabang bumabalot sa akin. Habang unti-unti kong nilalapitan ang pintuan ng bahay na minsang naging kulungan ng aking mga pangarap. Ang mga alaala ng madilim kong nakaraan ay nagbabalik sa akin, ngunit hindi na ako ang dating babae na umaasa lamang sa awa ng iba. Ngayon, ako ay puno ng determinasyon at ang layunin ko ay malinaw, ang makamit ang hustisya na matagal ko nang inaasam. Ang mga ilaw sa bahay ay nakabukas, tanda na may tao sa loob. Malalim akong huminga, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado sa kabila ng nagbabadyang bagyo ng emosyon sa aking dibdib. Sa lahat ng oras, ang takot ay tila isang anino na laging nakasunod sa akin. Ngunit ngayon ay may kasama itong bagong kaibigan. Ang tapang. Pagsibol ng kaisipan na hindi ko nahahayaang maging biktima muli. Lumipas ang mga taon mula nang umalis ako sa bansang ito. Dala ang mga sugat na emosyonal na patuloy na bumabagabag sa akin. Ngunit hindi ko rin inasahan na ang lugar na ito ay magiging entablado ng aking pagbabalik. Isang pagbabalik na hindi para sa trabaho, kundi para sa isang mas mataas na layunin. Sa bawat hakbang ko palapit sa pintuan, bawat tibok ng puso ko ay tila isang pagbibilang sa oras na muling makakaharap ko si Amir, ang dating amo na umagaw sa aking pagkatao. Ang kanyang mga pangako ng masaganang buhay ay naglaho. Naiwan akong durog at basag. Ngunit sa kanyang hindi pag-aakala, ang aking muling paglitaw ay hindi para magpasakop, kundi para magtagumpay. Ngayon, ako ay may kakampi, si Layla, isang kapwa Pilipina na nakilala ko sa social media. Siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Amir. Mula sa kanya, natutunan kong hindi lang pala ako ang kanyang biktima. Ang pagkakaroon ng kasamang may kaparehong karanasan ay nagpalakas sa akin. Kami ay nagkaisa sa isang layunin. Ang ilantad ang kanyang kasamaan. Sa wakas narating ko ang pintuan. Pinindot ko ang doorbell at ilang sandali lang ay bumukas ito. Ang mukha ni Amir ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa aking pagbabalik. Ngunit sa likod ng kanyang pagkagulat ay ang kumpiyansang alam niyang siya pa rin ang may kontrol. Maria? Ang kanyang tanong, puno ng hindi makapaniwalang tono. Opo, ako nga, sagot ko. Pinipilit na panatilihin ang kalmadong anyo. Pumasok ako sa loob, sinundan niya ako. Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makaramdam ng pagsang-ayon mula sa akin. Ang sala ay puno pa rin ng magagarang gamit, mga palamuti na tila mga simbolo ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa akin, ito ay mga alaala ng pagdurusa. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. May halong galit at takot sa kanyang boses. Para sa hustisya, sagot ko, diretso sa punto. Nagkaroon ng katahimikan, isang tensyon na tila bumalot sa buong kwarto. Alam kong nasa panganib ako, ngunit hindi ko hinayaang lumamon ang takot sa akin. Sa halip, ang pag-iisip na ito na ang pagkakataon kong lumaban ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam mo, hindi ka mananalo, sabi ni Amir. Sinubukang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay ang bahid ng pag-aalinlangan. Bakit hindi natin subukan? Tugon ko, hindi siya nilubayan ng tingin. Alam kong nasa posisyon ako ng kalamangan, isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa likod ng sofa, may isang bagay akong nakita na hindi ko inaasahan.
Isang litrato. Ako, kasama ang iba pang mga babaeng nagtatrabaho sa kanyang bahay. Ang litrato ay isang piraso ng ebidensya na hindi niya maitago. Sa kabila ng kanyang yamang material, hindi niya maitatago ang kanyang mga kasalanan. Hindi ko alam kung anong magiging takbo ng mga susunod na sandali. Ngunit alam kong hindi na ako mag-iisa sa laban na ito. Si Leila ay nasa labas. Nakahandang tawagan ang mga awtoridad sakaling may mangyari sa akin. Ang pag-asa na hindi na magiging biktima ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Habang nag-uusap kami, biglang nagring ang telepono ni Amir. Saglit niyang iniwan ang kwarto upang sagutin ito. Ito ang pagkakataon ko. Agad kong kinuha ang litrato at inilagay sa aking bag, ang ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya ito napansin. Ngunit alam kong oras na para umalis. Ang plano ay hindi pa tapos, ngunit ang unang hakbang ay nagawa ko na. Ang pagkuha ng ebidensya ay ang simula ng mas malalim na hakbang para sa hustisya. Ngunit bago ako makalabas ng pintuan, naramdaman ko ang pagyugyog ng lupa. Biglang lumindol, isang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga bagay ay nagsimulang maglaglagan, at sa isang iglap, ang aming sitwasyon ay naging mas komplikado. Ang pangyayari ay nagbigay ng bagong twist sa aming kwento, na hindi ko alam kung paano haharapin. Sa gitna ng kaguluhan, ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng takot para sa aming buhay. Ngunit ang aming paglalaban para sa hustisya ay hindi matitinag, kahit na ang mundo sa aming paligid ay tila nagwawala. Sa likod ng lahat ng ito, ang tapang ay nananatiling buhay, isang apoy na hindi pinapatay ng anumang sakuna. Pagbalik ko sa bansa, parang isang siklo ng madilim na alaala ang bumalot sa akin. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayari sa nakaraan, ang pagmamalupit at pag-abuso ng amo kong si Khaled, ang mga gabi ng takot, at ang pakiramdam na wala akong magagawa. Ngunit ngayon, iba na ako. Hindi na ako ang babaeng nilapastangan ng isang taong walang konsensya. Ako ang babaeng babalik upang itama ang mali. Sa tulong ni Sarah, ang kababayan kong nakilala bago ako tuluyang umalis sa bansang iyon, nagkaroon ako ng kaalaman sa sistema ng hustisya sa Middle East. Si Sarah ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at nagpakilala sa isang organisasyong tumutulong sa mga inaabusong OFW. Sa kanya ko rin nalaman ang tungkol sa mga dokumento at ebidensyang maaring magamit laban kay Khaled. Hindi biro ang prosesong dinaanan namin para makuha ang mga iyon. Mga CCTV footage, text messages, na ipinadala niya sa akin habang nabubuhay pa ako sa takot. Pati na ang mga testimonyal ng iba pang kasambahay na umalis din sa kanyang poder. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang isang bagay na natuklasan ni Sarah. May itinatagong ilegal na negosyo si Khaled. Puno ng kasinungalingan ang kanyang buhay. Ang pag-abuso niya sa akin ay hindi lang pala bahagi ng kanyang kapangahasan. Ito ay bahagi ng kanyang kabuuang kasamaan. Ang negosyong iyon ay nagdadala ng mga ilegal na kontrabando mula sa iba't ibang bansa, gamit ang kanyang kumpanya bilang harang. Dahil dito, naging malinaw ang plano ko. Hindi lang basta paghiganti ang nais ko, kundi ang tuluyang pagbagsak ng imperyo ni Khaled. Hindi na ito tungkol sa personal na sakit ko. Ito ay tungkol sa pagbibigay hustisya para sa lahat ng inaapi. Sa unang linggo ng pagbabalik ko sa Middle East, sinigurado kong hindi ako mahahalata. Kailangan kong magmukhang ordinaryong turista lang. Binalikan ko ang mga lugar na pamilyar sa akin, ngunit ngayon ay may mas matatag na paninindigan. Pumunta ako sa mga kalyeng dati kong dinaraanan tuwing mamimili, at sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang tensyon. Alam kong nasa teritoryo ako ng isang taong maaaring pumatay
kung malalaman niyang narito ako. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Sarah. May bagong impormasyon, sabi niya, halata ang kaba sa kanyang boses. May shipment na paparating sa warehouse ni Khaled. Ito ang pagkakataon natin. Hindi ako nagtanong, hindi ako nagdalawang isip. Alam kong ito ang simula ng pagbagsak niya. Pinuntahan ko ang warehouse na sinabi ni Sarah. Sa dilim ng gabi, sinundan ko ang truck na nagdala ng mga kahon patungo sa loob. Sa kabila ng takot, pinilit kong huwag magpakita ng kahinaan. Maging ang paghinga ko ay kontrolado. Bawat hakbang ay maingat, bawat kilos ay may plano. Habang nagtatago ako sa likod ng isang malaking container, narinig ko ang boses ni Khaled. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ang boses ng taong minolestya ako. Ang taong pinagkaitan ako ng dignidad. Siguraduhin ninyong walang aberya, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Kapag nabuko tayo, tapos na ang lahat. May halong galit at takot ang naramdaman ko, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ang bawat segundo ay parang isang iglap, ngunit ang bawat galaw niya ay nagbukas ng bagong pag-asa. Kinuha ko ang maliit na kamera, nadala ko, at sinimulan ang pag-record. Hindi ko alam kung buhay pa ako pagkatapos nito, ngunit alam kong ito ang tamang gawin. Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ng organisasyong tumutulong sa akin, naisumite namin ang mga ebidensyang nakalap ko sa lokal na awtoridad. Hindi naging madali ang proseso. Maraming balakid, maraming tanong, maraming papel na kailangang lagdaan. Ngunit sa wakas, umusad ang kaso. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa korte, kung saan kailangan kong ikwento ang lahat ng ginawa niya sa akin. Ang bawat salita ay nagdala ng sakit, ngunit hindi ko ininda iyon. Ang bawat salaysay ay parang patalim na tumatama sa aking puso, ngunit alam kong ito ang daan patungo sa hustisya. Sa araw ng pagdinig, nakita ko si Khaled sa courtroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit halata ang kaba sa kanyang postura. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko nang makita ko siya. Sa wakas, narito kami. Magkaharap sa isang lugar kung saan hindi niya ako kayang kontrolin. Sa isang lugar kung saan pantay ang laban. Ngunit bago pa man matapos ang pagdinig, isang bagay ang nangyari na hindi ko inaasahan. Tumayo ang abogado ni Khaled. May hawak na papel at nagsalita. May bagong ebidensyang nais naming iharap sa korte, aniya. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Kabilang na ako. Pagkatapos niyang magpakita ng larawan, nanlamig ang buong katawan ko. Ang litrato ay ako, kasama si Sarah, sa isang lugar na tila kami ang gumagawa ng ilegal na transaksyon. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Ang mukha ko, ang pangalan ko, lahat ay nasa ebidensyang hawak niya. Isang malupit na pagbaliktad sa sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa tapos ang laban. Ang simoy ng hangin sa disyerto ay tila may dalang pangako. Ngunit sa akin, ito'y amoy ng galit at paghihiganti. Ilang buwan na rin akong nakabalik sa lugar na ito. Ang lugar kung saan ako nagdusa, kung saan nawasak ang dignidad ko, kung saan ako naging isang bagay na laruan ng isang hayop na nagkatawang tao. Pero ngayong gabi, hindi na ako ang dati. Hindi na ako ang babaeng takot at mahina. Ngayong gabi, ako ang magiging multo ng kanyang kasalanan. Dahil sa tulong ni Farida, ang kaibigan kong kapwa OFW na tumulong sa akin noon, nakapasok ako sa parehong compound bilang tagalinis sa isa pang bahay. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kontrolado ko ang sitwasyon. Hindi na ako biktima. Ako ang magiging instrumento ng hustisya. Nasa kwarto ko ako, nakaupo sa gilid ng kama, habang hawak ang maliit na boteng may laman na likido na binili ko mula sa isang mapanganib na tindahan sa likod ng palengke.
Ang lalaki, si Khalid, hindi niya alam na unti-unti kong pinapalapit ang bitag para sa kanya. Hindi niya alam na ako ang magbabalik ng lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Inalala ko ang bawat detalye ng ginawa niya. Ang mga araw na pinilit niya akong magsilbi sa kanya ng labis sa normal na gawain. Ang mga gabing naririnig ko ang yabag niya sa pasilyo. Ang malamig na kamay niya na pilit na sinasaktan ako. Ang mga sigaw ko na dinadapuan ng puot, ngunit walang nakakarinig. Sa bawat alaala, mas tumitibay ang desisyon ko. Hindi ko siya papatayin. Ang kamatayan ay masyadong mabilis para sa isang tulad niya. Ang gusto ko ay maramdaman niya ang parehong takot, ang parehong pighati, ang parehong kawalan ng pag-asa na naramdaman ko. Ngayon, malapit na ang oras. Nag-text sa akin si Farida. Nasa labas siya, naghihintay para sa huling hakbang ng plano. Plano naming pasukin ang bahay ni Khalid ngayong gabi habang wala ang pamilya niya. Ayon sa nakalap naming impormasyon, nasa Dubai ang asawa at mga anak niya para sa isang bakasyon. Siya lang ang naiwan sa bahay, ang perpektong pagkakataon. Tumayo ako at huminga ng malalim. Sa bulsa ng aking abaya ay naroon ang maliit na bote, ang susi sa aming tagumpay. Lumabas ako ng kwarto, binaybay ang madilim na pasilyo, at tahimik na lumabas sa likurang pinto ng compound. Naroon si Farida, naghihintay sa akin sa likod ng sasakyan niyang lumang SUV. Binuksan niya ang pinto at pumasok ako. "Handa ka na ba?" Tanong niya, seryoso ang tono ng boses. Tumango ako. Hindi na ito ang oras para magduda. Ang oras ng paghihiganti ay dumating na. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada ng disyerto, ibinalik ko ang sarili ko sa nakaraan. Ang kabataan ko sa Pilipinas, ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa ibang bansa upang makatulong, upang magbigay ng mas maginhawang buhay sa mga mahal ko. Pero ang kapalit ng mga pangarap na iyon ay ang pagwasak sa pagkatao ko. Ngayong gabi, kukunin ko ang bahagi ng dignidad na nawala sa akin. Pagdating namin sa bahay ni Khalid, tahimik kaming bumaba sa sasakyan. Ang bahay ay napapalibutan ng mataas na pader, ngunit alam namin kung paano makakapasok. Naiplano na ito. Si Farida ang magbabantay sa labas habang ako ang papasok. Sa likuran ng bahay, naroon ang maliit na bintana ng kusina na palaging nakabukas. Pinasok ko ito ng walang tunog. Ang bawat galaw ko'y maingat. Sa loob, madilim ang paligid, ngunit kabisado ko ang layout ng bahay. Hindi pa rin nagbago ang lugar na ito. Ang parehong lugar kung saan nawasak ang pagkatao ko. Narinig ko ang tunog ng telebisyon mula sa sala. Naroon si Khalid, nakaupo sa sofa, iniinom ang kanyang whiskey. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko'y parang isang anino. Sa mga kamay ko, hawak ko ang bote. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras. Ngunit bago ko pa maisagawa ang plano, bigla siyang tumayo. Napahinto ako sa galaw ko. Ang puso ko'y bumilis. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Sa loob-loob ko, kinabahan ako. Baka nakita niya si Farida. Bumalik siya sa sofa, ngunit may kakaiba sa kilos niya. Parang may alam siya. Nang biglang sumigaw ng malakas si Khalid. "Alam kong nandito ka." Napapitlag ako. Paano niya nalaman? Tumalikod siya. Ang mga mata niya ay diretso sa direksyon ko. Sa kamay niya, hawak niya ang isang baril. "Akala mo ba hindi ko alam ang plano mo?" Sigaw niya, ang boses niya ay puno ng galit. "Bumalik ka para maghiganti, hindi ba?" Tumayo ako mula sa pagkakatago. Wala nang saysay ang pagtatago. Ngunit sa loob-loob ko, may nararamdaman akong kakaibang lakas. Hindi ako matatakot. Hindi na. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin, biglang may narinig kaming malakas na pagsabog mula sa labas. Napatingin si Khalid sa bintana. Ako naman,
Sinamantala ang pagkakataon para makatakbo palabas. Sa labas, nakita ko si Farida. Hawak ang isang maliit na detonator. Ngumiti siya sa akin, ngunit bago pa ako makalapit, biglang may lumitaw na mga pulis sa compound. Napalibutan nila kami. Ang mga baril nila'y nakatutok sa amin. Ang plano namin ay tila nagkalik. Ngunit sino ang nagkanulo sa amin? Sino ang nagsumbong? Bigla kong naalala ang isang mukha. Ang isa sa mga katulong ni Khalid na minsang nakita kong nakikinig sa aming usapan. At doon ko naramdaman ang malamig na takot. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi ko alam kung paano ko napangibabawan ang kaba sa dibdib ko habang papalapit ako sa pintuan ng bahay na minsang naging tanikala ng aking pagkatao. Ang mga hakbang ko ay maingat. Bawat galaw, sinadyang hindi mag-iwan ng bakas. Ang dilim ng gabi ang aking kakampi, at ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng pag-asa. Sa loob ng bag ko, naroon ang mga bagay na simbolo ng aking paghihiganti. Isang kahon na puno ng pulang alahas. Ang mga kopya ng dokumentong nagpapatunay sa ginawa ng amo ko at ang larawan ng sarili kong mga luha. Gabi iyon, at alam kong nasa loob ng bahay si Ibrahim. Ang amo kong lumapastangan sa akin. Dati, bawat tunog ng kanyang boses ay parang dagok sa ulo ko. Ngayong naririnig ko siya sa telepono, tila wala na siyang kapangyarihan sa akin. Ang tunog ng kanyang tawa, ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang lahat ng iyon ay parang musika na nagsisilbing paalala na malapit na ang kanyang pagbagsak. Ang bahay ay tahimik, maliban sa tunog ng kanyang boses mula sa sala. Alam kong mag-isa lang siya. Ang asawa niya ay nasa ibang bansa at ang mga anak nila ay nasa paaralan pa. Ito ang perpektong pagkakataon. Pumasok ako sa likod na pintuan gamit ang duplicate na susi na itinago ko noong huling araw ko sa bahay nila. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon dati. Pero nagpapasalamat ako sa kahinaan ng isip ko noong panahong iyon. Walang sino man ang nagbabago ng kanilang mga kandado sa bahay na ito. Minsan, ang mga maliliit na detalye ang nagiging susi sa tagumpay. Sa bawat hakbang ko, bumabalik ang alaala ng mga gabi na tulad nito. Kung saan ako ang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kung saan ang bawat galaw ko ay tinatakot ng kanyang presensya. Pero ngayon, ako ang may kontrol. Ako ang may tungkulin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang opisina, ang lugar kung saan madalas niyang tinatago ang kanyang mga alahas, salapi, at mahahalagang dokumento. Ang amoy ng kanyang pabango ay sumalubong sa akin at para akong sinuntok sa sikmura ng galit. Ang mga alahas na iyon, ang mga bagay na ipinagyayabang niya sa harap ng mga bisita, ay simbolo ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang mga iyon ay magiging simbolo ng kanyang pagbagsak. Kinuha ko ang kahon ng pulang alahas mula sa bag ko at marahan kong inilagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob ng kahon, naroon ang mga alahas na binili ko gamit ang perang pinaghirapan ko sa bagong trabaho ko. Hindi lang ito mga simpleng alahas. Ang bawat piraso ay may ukit na mensahe. Ang petsa ng araw na minolestya niya ako. Ang mga salitang, "Wala kang makakaligtasan." At ang pangalan ng aking bansa, ang Pilipinas. Pinag-isipan ko ang bawat detalye ng mga alahas na iyon. Alam kong kapag nakita niya ang mga iyon, mauunawaan niya ang mensahe. Isiniksik ko rin sa ilalim ng kahon ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang korupsyon. Mga resibo ng ilegal na transaksyon, mga sulat mula sa mga taong niloko niya, at ang mga rekord ng kanyang pang-aabuso sa ibang kawani sa bahay. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ko. Hindi lang ito personal na paghihigante. Ito ay hustisya. Narinig ko ang paglapit ng kanyang mga hakbang mula sa sala. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay nagbigay ng babala.
Wala akong oras para mag-atubili. Kailangan kong magtago. Lumabas ako ng opisina at dahan-dahang nagtago sa likod ng pinto. Ang puso ko ay parang tambol na tumutugtog sa loob ng dibdib ko. Alam kong ilang segundo na lang ang natitira bago niya makita ang kahon. Pumasok siya sa opisina at narinig ko ang tunog ng kanyang paghinga. Tila nagmamadali siya, pero bigla siyang natigilan. Alam kong nakita na niya ang kahon. Tahimik ang lahat, para bang huminto ang oras. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng kahon, ang tunog ng mga daliri niyang dumadampi sa mga alahas, at ang kanyang biglang paghinga ng malalim. Alam kong nabasa na niya ang mga ukit sa mga alahas. Alam kong naramdaman niya na ito ay babala. Bigla kong narinig ang tunog ng kanyang telepono. Tinawagan niya ang isang tao at tahimik akong nakinig. May problema? Ang sabi niya, halatang balisa. Isa itong babala. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito, pero hindi ako ligtas. Habang nakikinig ako, napangiti ako. Alam kong nagsisimula ng magduda si Ibrahim. Alam kong unti-unti nang gumuguho ang kanyang mundo. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. May isa pang bahagi ng plano ko na hindi niya inaasahan. Sa likod ng pinto, hawak ko ang isang maliit na vial na puno ng pulang likido, isang simbolo ng dugo na nagmula sa aking sugatang pagkatao. Isusunod ko ito sa kanyang pagkain, hindi para lasunin siya, kundi para ipaalala sa kanya kung sino ang nagdurusa sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ngunit bago ko pa magawa ang susunod na hakbang, narinig ko ang tunog ng mga sirena sa labas ng bahay. Puno ng kaba ang dibdib ko. Sino ang tumawag sa pulis? At bakit sila narito? Lumabas si Ibrahim mula sa opisina. Ang mukha niya puno ng takot. Hindi niya alam kung sino ang kaaway niya. Sa loob ng aking pagtatago, napagtanto ko na may ibang puwersang gumagalaw sa likod ng mga eksenang ito. Isang bagay na hindi ko isinama sa plano ko. At sa huling sandali, habang naririnig ko ang sigaw ng mga pulis sa labas, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lang ako ang humahabol kay Ibrahim. May iba pa. Hindi ko inakala na makakabalik ako sa bansang ito. Sa lugar na minsang naging saksi ng aking mga luha, galit at kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng mainit na hangin sa airport ay nagdala sa akin ng mga alaala, parang mga multo na pilit akong hinahabol. Pero ngayong bumalik ako, hindi na ako ang dating Maria na takot, sunod-sunuran at tahimik. Bumalik ako hindi para magtrabaho, kundi para kunin ang hustisya na matagal ko nang ipinaglalaban. 3 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Ang amo kong si Khaled, isang mayamang negosyante, ay sinira ang dignidad ko. Sa loob ng bahay na dapat sana'y kanlungan ko, ginawa niya akong parang laruan na walang buhay. Binantaan niya ako. Sinabing walang maniniwala sa akin kung magsusumbong ako. At sino nga ba ako para magsumbong? Babaeng dayuhan lang ako, isang domestic helper na walang boses sa bansang ito. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng minolestya niya ay hindi mananatiling biktima. Bumalik ako dahil alam ko na ang sistema. May mga koneksyon na ako, may plano ako. At may taong tumulong sa akin, isang kababayan na nagtatrabaho sa embahada, si Grace, na nakilala ko nung una akong umuwi. Siya ang nagsabi sa akin na may paraan para itumba ang halimaw na si Khaled. Pagdating ko sa hotel na malapit sa bahay ni Khaled, hindi ako mapakali. Sa bag ko, dala ko ang lahat ng ebidensyang naipon ko sa mga nakaraang taon. Mga lihim na recordings, mga litrato, pati na rin ang testimonya ng isa pang kasambahay na sinaktan din niya. Si Leila, isang Pinay na mas bata sa akin, ay nagpakahirap din para lumaban. Magkasama kaming bumuo ng plano. Ang plano ko ay simple, pero delikado. Kailangan kong makapasok sa bahay ni Khaled
Hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang bisita. Alam kong mahilig siya sa mga Pilipina, kaya't ginamit ko ang pekeng pangalan na binuo ni Grace para sa akin. Sa pamamagitan ng isang ahensya, nag-apply ako bilang isang tutor para sa anak niyang babae. Hindi niya ako nakilala nang makita niya ang litrato ko. Siguro dahil mas maayos na ang itsura ko ngayon, mas confident, mas matapang. Nang tumawag ang ahensya para sabihing tinanggap niya ako bilang tutor, halos hindi ko madama ang sarili ko. Ang puso ko'y parang sasabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Sa wakas, makakapasok na ako sa bahay ng demonyo. Ang unang araw ng pagtuturo ay mabilis na lumipas. Si Khaled ay abala sa mga meeting, habang ang anak niya ay tila inosenteng bata na walang kamuwang-muwang sa kasamaan ng kanyang ama. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, naroon ang alaala ng ginawa niya sa akin. Sa bawat hakbang ko sa bahay, naaalala ko ang lahat. Ang sulok kung saan niya ako tinulak, ang kwarto kung saan niya sinira ang puri ko. Sa ikalawang araw, nagsimula na akong magtanong-tanong sa ibang staff ng bahay. Napansin kong may isang driver na tila hindi komportable sa presensya ni Khaled. Si Omar ang driver ay laging tahimik kapag naroon ang amo. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya sa labas habang hinihintay namin ang anak ni Khaled na bumaba para sa school. Alam mo ba kung bakit maraming kasambahay ang umaalis dito? Tanong ko ng malumanay. Tumingin siya sa akin, tila nag-aalangan. Hindi ko alam. Pero may mga naririnig akong kwento. Hindi na siya nagsalita pa, pero nakita ko sa mga mata niya ang takot. Alam kong may alam siya. Sa loob ng isang linggo, unti-unti kong nakilala ang mga tao sa bahay. Mayroon palang isang kasambahay na umalis kamakailan, si Fatima, na sinasabing bigla na lang nag-resign. Pero ang tunay na dahilan, ayon kay Omar, ay sinaktan siya ni Khaled. Ang galit ko ay lalong lumalim. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, naisip kong ilabas ang recorder na dala ko. Nasa kabilang kwarto si Khaled, abala sa pagtawag. Pinakinggan ko ang tunog ng boses niya at biglang bumalik ang lahat ng alaala. Hindi ko napigilan ang panginginig ng kamay ko. Pero hindi ako bumigay. Kinabukasan, nagkaroon ako ng pagkakataon. Habang nasa opisina si Khaled, pumasok ako sa study room niya. Doon ko nakita ang isang maliit na safe. Alam kong naroon ang mga dokumento niya, mga kontrata, mga bank details, at kung ano pang mahalaga sa kanya. Sa tulong ni Grace, alam ko na ang combination ng safe. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang isang envelope na may mga litrato. Ang mga litrato ng iba't ibang babaeng Pilipina, mga kasambahay na minolestya niya. Isa doon ay si Leila. Isa pa ay ako. Napahinto ako sa pagbukas ng envelope nang biglang bumukas ang pinto. Si Khaled. Tila pamilyar ka sa akin, sabi niya, habang nakatingin sa akin na may ngisi sa muka. Tumayo siya malapit sa akin, at sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Maria? Tanong niya. Ang tinig niya ay puno ng panunuya. Ngumiti ako, isang ngiti na puno ng tapang. Oo, ako nga. Bumalik ako, at hindi na ako takot sa'yo. Sa likod ng bulsa ko, hawak ko ang recorder. At sa harap ko, naroon ang halimaw na minsang sinira ang buhay ko. Ngunit bago pa man ako makagalaw, narinig ko ang tunog ng isang baril na kinalabit. May isa pang tao sa kwarto, at hindi ko alam kung kaaway o kakampi. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo sa harap ng pamilyar na pintuan na ito. Ang bawat ukit sa kahoy, ang bawat patak ng pintura, lahat ay nakatatak sa alaala ko nang may kasamang takot at poot. Sa loob ng bahay na ito, ilang taon na ang nakalipas, nawasak ang dignidad ko, pero ngayon, hindi na ako ang dating mahina at takot na babae. Ako si Lisa,
At nagbalik ako upang isulat ang panibagong kabanata ng kwento ko, ang kabanata ng paghihiganti. Hinawakan ko ang doorknob, nanginginig ang kamay. Handa na ba ako? Tanong ko sa sarili. Mabilis kong pinigilan ang pagdadalawang isip. Wala nang atrasan. Mula sa bulsa ng aking abaya, kinuha ko ang maliit na kahon na naglalaman ng aking pinakamalakas na baraha. Ang plano ko ay simple, ngunit delikado. Kailangan kong maging maingat upang hindi magkamali. Binuksan ko ang pinto at sumalubong sa akin ang malamig na hangin mula sa air conditioning. Ang amoy ng pabango ni Madam Laila ay tila hindi nagbago. Pareho pa rin ang kombinasyon ng rosas at vanilya. Ang tunog ng mga yapak ko sa marmol na sahig ay tila bumabayo sa aking tenga. Sa sala, nakita ko siya, si Mr. Khaled. Ang dating amo kong hayok at walang awa. Ang taong nagwasak sa akin, hindi lang minsan, kundi maraming beses. Nakaupo siya sa malambot na sofa, hawak ang isang tasa ng kape. Nang makita niya ako, tila nagulat siya, ngunit mabilis ding bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Lisa, anya. Ang boses niya ay matalim tulad ng dati. Anong ginagawa mo rito? Akala ko'y hindi na kita makikita, kailanman. Ngumiti ako. Pilit na itinatago ang galit na tila isang bulkan sa loob ko. May kailangan lang po akong tapusin, sir. Sagot ko ng may bahid ng pagsunod. Gaya ng dati kong kinagawian noong nasa ilalim ako ng puder niya. Alam kong hindi siya dapat makaramdam ng banta mula sa akin. Hindi pa ngayon. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng panibagong alon ng masamang alaala. Pero hindi ka na namin kailangan dito, ani Khaled. Ang tono niya ay parang may halong inis. Hindi na po ako nagbabalik para magtrabaho, sabi ko, at inilabas ang maliit na kahon mula sa aking bulsa. May inihanda lang po akong regalo para sa inyo. Apakunot ang noo niya, ngunit kinuha niya ang kahon. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang isang maliit na silver na USB drive. Napatingin siya sa akin, puno ng pagtataka. Ano ito? Tanong niya. Ngumiti ako ng bahagya, ngunit sa ngiting iyon ay naroon ang lahat ng hinanakit at galit ko sa kanya. Isang alaala, sir. Isang bagay na tiyak kong hindi niyo makakalimutan. Naghihintay siya ng paliwanag, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Ang USB na iyan, dagdag ko, ay naglalaman ng mga video. Mga video na tiyak kong hindi niyo gugustuhing makita ng iba. Mabilis ang naging reaksyon niya. Agad niyang hinila ang aking braso, mahigpit, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Sa halip ngumiti ako sa kanya at ang naangiting iyon ang tila nagbigay ng kaba sa kanya. Lisa, ano ang ginawa mo? Tanong niya. Ngunit sa tono niya, alam kong nagsisimula na siyang maalarma. Simple lang, sir, sagot ko. Naalala niyo ba ang mga kamera sa kwarto kung saan niyo ako minolestya? Hindi ko alam kung bakit niyo ako tinutukan ng ganong klaseng surveillance noon, pero ginamit ko ang mga iyon laban sa inyo. Lahat ng ginawa niyo sa akin, naitala. Siguro hindi niyo alam, pero naisave ko ang mga iyon sa isang backup drive noong gabing tumakas ako. Halos makita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha niya. Ang tinig niya ay nag-iba, naging desperado. Lisa, hindi mo pwedeng gawin ito? Bakit hindi, sir? Hindi ba't ginawa niyo sa akin ang mas masahol pa rito? Ngayon, nasa tamang lugar na ang hustisya. Ang USB na hawak niyo, may duplicate. At kung iisipin niyong saktan ako, o kahit sino pa, may mga taong handang maglabas ng mga video na iyon sa internet. Ang buong mundo ang huhusga sa inyo. Halos hindi siya makapagsalita. Ang dating makapangyarihang lalaki na kilala ko ay biglang tila naging maliit at walang laban. Anong gusto mo, Lisa? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Ngumiti ako, ngunit bago ko pa man masabi ang sagot ko,
narinig namin ang pagbukas ng pintuan sa likuran. Bumungad si Madam Laila, ang asawa ni Khaled. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka habang ang tingin ay salit-salitang lumilipat sa akin at kay Khaled. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. Ang tono'y puno ng hinala. Napatingin ako kay Khaled. Sa isang iglap, naisip kong ang mga susunod na segundo ay magbabago ng lahat. Sa pagitan ng kanyang takot at ang pagdududa sa mga mata ni Madam Laila, alam kong hindi ko pahawak ang buong laro. "Lisa," sabi ni Madam Laila, "ano ang ginagawa mo rito?" Ngumiti ako. "Madam, dumating po ako para sabihin sa inyo ang totoo." Ang mga mata ni Khaled ay tila nagbabanta, ngunit alam kong wala na siyang magagawa. Tumayo ako ng tuwid, handa nang ibunyag ang lahat. Ngunit bago ko pa man masimulan ang mga susunod kong salita, biglang may narinig kaming malakas na pagsabog mula sa kusina. Agad akong napalingon. Ano iyon? At sino ang nasa kusina? Ang kaba sa dibdib ko ay tila dinagdagan ng mas malalim na misteryo. Ang plano ko ay maingat, ngunit tila may ibang puwersang gumagalaw. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Khaled ang kalaban ko. Itutuloy. Napakabilis ng tibok ng puso ko habang palihim akong pumasok sa silid ni Khaled, ang amo kong demonyo. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala, mga kamay niyang marahas, ang madilim ng ngisi niya, ang mga gabi ng takot at poot na akala ko'y hindi ko na malalagpasan. Ngayon, bumalik ako para tapusin ang lahat. Hindi na ako ang dating mahina at takot na babae. Ako si Lila, ang babaeng magpapakita sa kanya ng hustisya. Makapal ang kurtina ng silid at ang amoy ng mahal na pabango ay tila sumasakal sa akin. Ang tanawin ng marangyang kama at mga mamahaling dekorasyon ay nagpaalala sa akin kung gaano kalayo ang mundo ko sa mundo niya. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng unang gabi kong inabuso niya. Ang gabi kung kailan nawala ang respeto ko sa sarili. Pero hindi na ako magpapatalo. Sa bag ko, naroon ang mga bagay na pinaghirapan kong itago. Isang maliit na recording device, mga litrato ng mga resibo, at ang kopya ng kontrata ko na pinunit niya nang tumanggi akong sumunod sa isa sa kanyang utos. Ang mga ebidensyang ito ang magiging sandata ko laban sa kanya. Ngunit higit pa roon, may mas malaki akong plano. Habang binubuksan ko ang drawer niya, napansin kong may kahon na nakakandado. Ang kahon na yon ang dahilan kung bakit narito ako. Ilang beses ko na itong nakita noon, pero hindi ko nagawang hawakan. Sa tuwing pupunta siya sa silid, palaging may kakaibang ingat siyang ipinapakita sa kahon na yon. Alam kong may laman itong mahalaga. Ginamit ko ang maliit na hairpin na dala ko, isang bagay na natutunan kong gamitin bilang susi sa mga kandado mula sa isang kaibigan kong kapwa OFW. Sa wakas, bumukas din ang kahon. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, pero ang nakita ko ay nagpabago sa takbo ng plano ko. Naroon ang isang makapal na envelope na puno ng mga dokumento. Binuksan ko ito at ang unang papel na bumungad sa akin ay isang birth certificate, lalaki. Pangalan, Khaled bin Rashid Al-Farsi. Ama, Rashid Al-Farsi. Ina, Lila Garcia. Halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Ang pangalan ko ang nakasulat bilang ina. Hindi maaaring magkamali. Ako si Lila Garcia. Ang tanong ko sa sarili ko, kailan? Paano? Bakit? Pilit kong hinanap ang sagot sa mga dokumento. May mga larawan ng isang sanggol, mga medical record, at isang maliit na scrapbook na tila ginawa ng isang babae. Ang mga pahina nito ay puno ng mga tala, mga salaysay, at mga pahayag ng pagmamahal. Ang bawat salita ay nagkukwento ng isang kwento na tila imposible. Lila, mahal kita. Hindi ko alam kung paano kita mapapasaya. Pero ipapangako kong aalagaan ko ang anak natin. Nakasulat sa isang pahina. Hindi ko maintindihan.
Hindi ko maalala kailan ito nangyari. Paano naging anak ko si Khalid? Biglang bumalik sa akin ang alaala ng unang buwan ko sa bahay nila. Ang mga gamot na pinilit niyang inumin ko. Ang mga gabi kung kailan nawawala ang ulirat ko pagkatapos ng hapunan. Naalala ko rin ang narinig kong usapan ng mga kasamahan ko noon sa kusina. Si Khalid, sabi nila, anak ng isang babae sa Pilipinas. Hindi niya totoong ina ang prinsesa. Pinilit lang nilang itago ang totoo dahil nakakahiya. Isang piraso ng puzzle ang bumuo sa isip ko. Ako ang babaeng iyon. Ako ang tunay na ina ni Khalid. Pero paano? Ang biglaang pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Tumayo si Khalid sa harapan ko, nakasuot ng puting robe. Ang mga mata niya ay puno ng galit, ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may halong takot. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ngunit sa tono ng boses niya, alam kong alam na niya ang sagot. Nakita niya ang kahon na nakabukas. Hindi ako sumagot. Sa halip mahigpit kong hinawakan ang mga dokumento. Anong ginawa mo sa akin? Paano nangyari ito? Sigaw ko, halos mabaliw sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahang lumapit siya, tila sinusubukang pigilan ang galit ko. Hindi mo naiintindihan, Leila. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa atin, isa akong laruan? Isang bagay na pag-aari mo? Putol ko sa kanya. Ang bawat salita ko ay punong-puno ng galit, takot, at poot. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng isang pagsabog mula sa labas ng bahay. Ang mga sigaw ng mga tao ay nag-umpisa. Sunog! Sunog! Sigaw ng mga kasambahay. Nagmadali si Khalid palabas, ngunit hindi ko siya sinundan. Sa halip, tumingin ako sa kahon, sa mga dokumento, at sa scrapbook. Sa kabila ng kaguluhan, may isang bagay akong naisip. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ko alam ang lahat ng sagot, pero alam kong nasa harapan ko ang susi sa pagkakakilanlan ko. Habang naririnig ko ang ingay ng kaguluhan sa labas, isang bagay ang nagpasya ko. Hindi lang paghihiganti ang kailangan ko. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At gagawin ko ang lahat, kahit pa ang ibig sabihin nito ay harapin ang pinakamadilim na bahagi ng nakaraan ko. Cliffhanger. Sa likod ng kahon, may isa pang maliit na envelope na hindi ko napansin kanina. Binuksan ko ito at ang laman ay isang piraso ng papel na may nakasulat na, kapag nalaman mo ang lahat, huwag kang magtiwala kahit kanino, lalo na sa sarili mo.